Magandang araw mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Babaeng taning na tinaningan ni Liza Smugs ng 3 araw ay duwa mano si Emerald Bukangkang pala, Marcos Jr., Liza Smugs at iba pang mga kasama sa Administrasyong Marcos ay tila ba nag-aaway dahil sa kaban ng bayan. Ang mga ungas na to ay talagang mga tukmol dahil hindi naman nila pera ang kanilang pinag-aawayan. Para sa buong detalye, panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta po sa ating channel. Ang usaping ngang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, "The end is near for Kuting and First Lady Ahas na mapatalsik sa kanilang pwesto. Salamat sa mga vloggers na walang sawang nagbubulgar ng kanilang katiwalian at pagnanakaw sa pera ng bansa. Hashtag, let's all vote in against Marcos admin. Hashtag, laban, laban, laban. Face blue smiling." Meron ding isang nagsabi, "Naalala ko yung pinanood namin na dokumentary sa bayan ng Sorsogon. Mga batang naglalakad sa matarik na bundok at tulay. Walang tsinelas, hirap pumasok sa school. I forgot the documentary pero may nagpalipad ng paper airplane. Tas naalala ko yung cheese at puso. Nagdadrama dyan sa Paris. Tisk, tisk, tisk. Yung ginastos sana nila dyan, sana nasolusyonan nila yun." Sinabi din ng isang netizen, "Never again sa budol gamily. Good sa salita, bad sa gawa." At meron pang isang nagsabi, "Grabe naman talaga sila. God bless the Filipino people." Sino itong may taning? Okay, kung meron tayong baklang taning, may babaeng taning sa babaeng taning, pareho sila, di ba? Sa Presidential Communications Office. So, nakita nyo naman kung paano natin bakbakan si Emerald Bukangkang, kung saan naghahari-harian sa Presidential Communications. Ang dami na nating nilabas sa inyo na nakikipag-sabwatan sila. Okay? Nakikipag-sabwatan sila mismo ay kumukubra ng pera ng bayan. At ang pinaka-latest, itong si Emerald Bukangkang ay tinaningan ni Liza Smugs. Alright. Bakit tinaningan? Exciting ito mga hitad. Okay? Dahil effective kayo. Hindi ba ako sumigaw? May mic naman ako, no? So dahil effective at sukang-suka na ang babaeng ahas, sukang-suka na niya sa akin. At talagang litong-lito na siya kung sino ang ating puting ahas, ay binigyan niya ng taning ng 3 days, 3 araw, binigyan niya ng taning ang Presidential Communications. Ang PCA, o particularly si Emerald Bukangkang, na nag-inarty-arty dyan, fight against disinformation, you have to fight chuchu-chuchu, di ba? Fight against information, against misinformation and disinformation, pero numero 1 nagpapakalat ng disinformation. Ito na nga mga hanash. Dahil gigil na gigil, okay, si Smugs, dahil bumabagsak na ang engagement ng presidential communication. Wag yun nang tignan, okay? Makadagdag pa kayo, wag yun nang tignan. So 2 shares, 3 shares, 4 shares, 5 shares, 20 shares, 30 shares. So dahil nakita nila na effective ang bunganga ko at bunganga nyo at ang mga kamay ninyo, ay galit na galit dahil maliban sa bumabagsak ang popularity ni Kuting, ay bumabagsak din ang kanilang mga engagement. Right? Kaya ang nangyayari ngayon, nag-aaway-away sila. Yung mga dugyot at mga insimada vloggers nila ay sukang-suka na rin kay Emerald. Kaya kung ako sa inyo, sumama na kayo sa kulto namin, kultong para sa bayan. Di ba? Remember, last year, kung paano namin kayo pinagtanggol dahil pinakain lang kayo ng insimada ni Emerald. Pero ang mga mainstream media, di telephone, di cellphone, di telebisyon, pamotorsiklo. So ipinagtanggol ko kayo.
dahil binaboy kayo ng gobyernong ito. Pero dahil kayo, sabi niyo, nakita ko lang si BBM, busog na ako, chuchu, ganon. 'Di ba? Makita nyo lang si BBM, busog na kayo. Ito ngayon, ang nangyayari mga palangga, dahil hindi effective ang mga bayaran na ensaymada, right? At ang mga dugyot at na nagpipipilit na sosyal na nagtatago. Nagpipilit na sosyal na nagsisip daw ng wine and nasa yacht daw, chuchu-chuchu, at tayo daw ay ano tayo yung yung mga kritiko ay poor tayo. Oh well. Oh well, darling. You have to show proof. Kung talagang nagsisip ka ng wine o nagyayati ka, right? So, natin ka na magyabang dyan, di ba? Kailangan romampa tayo mamaya para meron tayong resibo na romarampa tayo. Okay, balik tayo. So, ang nangyayari mga hitad, sukang-suka na yung ibang mga ensaymada vloggers kasi hindi nakakarating sa kanila yung budget para sa kanila. Dahil, what? Ibinubulsa nitong mga kampo ni Emerald Bukangkang. Bakit siya Bukangkang? At bakit siya Taning? Pareho silang feeling powerful dyan sa presidential communications. At sila mismo, napakaganda, nagbabakbakan sila. And this is it. Nagbabakbakan sila, nag-aaway sila. Pati si Lisa ay galit na kasi hindi sila effective. Anong ibig sabihin? Panalo tayo. Malapit na tayong manalo ng bonggang-bongga. Totally kapag naibitbit nyo na si Kuting palabas ng Malacanang. Kasi pinag-aawayan nila ang pera ninyo, pera ng bayan. Dahil ang instruction dyan ay bigyan ng pera ang mga ensaymada na nauuto o ginagamit nilang, tando-tando. May ilonggo ba dito, mga palangga? Balaan yung tando-tando. Yung pag sinabi mo, ganon. Pag sinabing kumain ka ng etchas, go. Anyway, ang pangit ng word. Nasa Paris pa naman ako. Kasi deserve nila yung mga word na yon. My God. Wala na ako sa Monaco, nasa Paris na uli ako. Alright? Hello? Anyway, kaya bumawi ako kasi parang kagabi parang lugmok na ako. Sabi ko, lugmok na ako, itay. Gusto kong bumangon. Gusto kong romampa. Gusto ko romampa. Kasi yung katawang lupa ako, hindi na kinaya ng bonggang-bongga, sabi ni Mercy Morante, sunod-sunuran. So nag-aaway-away sila. Yung pera ninyo, pera ng bayan, na i-distribute supposedly dito sa mga ulupong, sa mga tando-tando, that's the new word, that's Ilonggo word, Wag na yung asong jolol. Pwede rin, tando-tando, Ano yan creature. Ang tando-tando is kind of, Google nyo baka nandyan sa Google, creature na yung walang backbone, wala siyang backbone, soft siya, para siyang uod. 'Di ba? Pag tinanong mo, tando, mga tando, mga hitad, mga sarap makasar, 'di ba? Anyway. So, gigil na itong mga ensaymada vloggers dahil di binibigay ni Bukangkang ang pera para sa kanila. Alright? Tapos ngayon, dahil nagwala na naman si Lisa Smugs, binigyan niya ng 3 araw si babaeng Taning. Di ba? May baklang Taning sila, may babaeng Taning plus Bukangkang. Okay? Sabi ni Lisa Smugs, ayon sa ating puting ahas, na gusto nang lunukin dyan si Bukangkang, binibigyan sila ng 3 days para itaas yung kanilang engagement. Kaya sa mga palangga ko, wag yung puntahan ng presidential communications. Okay? Wag yung puntahan para lalong masuplak si babaeng Taning, si Emerald Bukangkang. Wag yung i-click, wag yung puntahan muna si Kuting. Alright? Wag yung siyang puntahan para lalong mapraning si Bukangkang at si Lisa Smugs. Kasi, mga kababayan, seriously, itong laban natin ito ay talagang malupit. Dahil ginagastos nila yung pera ng bayan. Imagine mo, mga kaibigan, magkano ang sweldo ng undersecretary? 200,000 something para lang magpakalat ng fake news. Di ba? Magkano ang budget doon sa mga drama nila na fight against disinformation and fake news and misinformation? Doon lang sa particular na yon, 19 million.
Ano, para saan yung 19 million? Hindi yun budget para i-educate ang mga kabataan kung paano mag-detect ng mga ng fake news o paano malaman kung ito ba ang ito bang mga binabalita sa mga kung saan man ay tama. So binadgetan sila ng ni Lisa Smugs. Okay? Hindi yun para i-educate ang taong bayan o educate yung mga kabataan. Here is 19 million. It's all BS. That 19 million is napupunta sa mga kipay nila sa kay Bukangkang at sa iba pang mga kasabwat na dyan kaila France, 'di ba? Diyan kamukha na yan yung aparador, mga tatlong aparador kasi lamon sila ng lamon ng pera ng bayan. Then nandiyan dyan si Emerald na tagahawi lang naman ni Kuting yan pero gumagastos ng 200 sumisweldo ang sa bayan ng 200 plus then extra mga budget. So napupunta yung pera sa kanila. Instead na mapunta talaga sa tamang puntahan which is nga yung sinasabi nila kaya sila nagkaroon ng what do you call it, fight against disinformation para matuto tayo o mga bata na mag-detect. Pero sabi ko nga, sila yung nagpapakalat ng disinformation kasi yung pag-chap-chap pa lang ng tinain ni Lisa. Yung paggurgur pa lang ng tiyan ni Lisa, paggurgur ng braso, paggurgur ng, lahat ginugurgur, that's already misinformation. Nakakaloka ka, mukhang kang. 'Di ba? I don't like pancit. It's so malamig. 'Di ba? Ganyan siya diyan. Ganyan siya diyan sa presidential communications. Kaya buwisit na buwisit sa kanya yung mga tao nakapaligid din sa kanya. Tignan mo yung puting ahas na nakapaligid sa kanya, nag-report sa atin. I don't like pancit. It's so malamig. Bigaon, homeless ka gani. 'Di ba? Nakakaloka. Natawa tuloy itong hita dito. Wala kang ang bahay. Ayaw mo kumain ng malamig na pansit? Oh, kipay-kipay ka nga, kadi ka nga, 'di ba? Nangahunting ka nga ng mga lolo bells. Oh, hello. Tapos ayaw mo kumain ng malamig na pansit? Paral ka nga ni Kuting. Ayaw kumain ng malamig na pansit, tapos ayaw mo ibigay sa mga ensimada yung party nila. Ibigay mo. Oh, pera naman namin yan. Mga hinayupa, di ba? So yun nga mga palangga, binigyan siya ng taning ni Lisa Smugs, pare-pareho sila mga salot sa bayan, na kailangan pataasin daw ang engagement ni Kuting at ang kanilang presidential communication. So don't go, sabi ni Ma'am Raga, so feeling no microwave. Oo nga, katsipan, di ba? Walang microwave. Regaluhan ko yan ng microwave. Pasok ko siya sa, siya ang iinit ko. Siya kaya iinit ko sa microwave. Nasaan si Bertilot? Sabi ni Razel. Dito ba si Bertilot? Punta ako doon mamaya, Razel. Ayaw ko sa mga yun. Ayaw mo na sila magrampa sa bato-bato ni Puso. Basta ako rumarampa ako sa gusto kong rampahan. But since nag-comment si Razel, let's talk about Puso muna. And Bertilot. Being here in Paris. I'm back in Paris, mga palangga. Dito muna ako. Actually, 2 bansa lang pupuntahan ko, Monaco and Paris. Yun talaga yung sa itinerary ko. Sa mga susunod na Switzerland, Luxembourg dapat pupunta. Dapat pupunta ako London. Kaso lang, hindi na kinakaya ng powers ko. Kaya ako bumalik sa Amerika at magbanat uli ng boto para mayroon tayo pang travel. Anyway, so being here, it's all palabas lang na sikat. Fashion show, you can hire. Sabi ka ng anak ko, mama, gusto mo bang mag-hire tayo ng mga photographers? Kunyari, pinagkakaguluhan ka. Ay, leche ka. Sabi ko, bibili na lang natin ang pasalubong. Sabi niya, gusto mo mag-hire tayo ng mga photographers? Sabi niya ng ganun. Bayaran mo lang yan, kahit tig-20, pipicture ka niya, pagkakaguluhan ka. tig-$20, €20. Sabi niya ganun. Kung kumuha ka lang, you spend $200. Sabi niya, $200, you get 10 photographers. Totoo. Oo, abutan mo lang yan, ito, 30. Tapos pinagkaslakad-lakad ako, kunyari, pinagkakaguluhan ako. 'Di ba? Parang sikat-sikat doon. Na naman nakakilala yan sa kanila dito sa sa Paris. 'Di ba? Nakakaloka. Okay, balik na tayo kay Bukangkang. Okay, naaliw na naman to si Sean. Oo, sabi niya, para trip-trip lang daw. Sabi ko sa kanya, anak, hindi ko na kailangan mag-trip ng ganyan. Hindi ko kailangan ng mga fake photographers. Sabi ni Mulan, you're running with your red clothes and purse looks more real than Puso. Ay,
Naglakad lang ako palangga doon, bonggang-bongga. You like my purse? Okay, bumili ako ng purse pala, mga palangga, ng I think, aka na nga yung purse ko palangga yan, napapakita. Pagyabang natin. That purse, please. Ayun, oh. Yan. Kasi, bumili ako kasi naaliw ako. Okay, ako yung balot. Alright? Hindi ko to pinopromote, okay? Hindi ko pinopromote, hindi ko rin pinagyabang. Payabang na tayong konti. The reason why, kasi bongga siya. And, nakakatawa to nung binili ko, may video nga ako nito eh. Hindi ko pa napopost. Ayan, no? Bago si Bukangkang. Ayan. Ang ganda, di ba? Oh, anong brand? Lotto, no? Ano yun? Ang ganda, mura lang. Bongga. Ayan o, ayan o, ayan o. Bongga siya. O ha? O. Ang title nito, ang brand na ito ay since 1800 pa. I think 1890. Basta sa 1800s. Underrated. Underrated palangga. Alam mo, pareho lang naman ng ano eh. Pareho lang. Sabi ni LMB, I want red. Yung red, no, ito kasi nababagayan. Ay, pag nagkapera ko, walang red nito, black lang meron. So anyway, ang title nito is, no? Ang brand niya is tinanong ko sa, ayun, 1898 pala. Tinanong ko doon sa nagtitinda nito. How would you pronounce that? Sabi niya, parang Hermes, sabi ni Lucci Melcher. Sabi niya, Tuno. Tapos ginagaya ko, tawa ng tawa yun dyan. So, sabi ko, Tuno. Tuno. Anyway, sabi ko, whatever, I'll get it. But anyway, so Letanneur is so amazing. 540 minus, ano pa, babawasan pa to pag nasa airport kami. I think ang refund ko $65. So that's 400 plus. Yeah, 549. You can Google it. Plus 65, 12% eh. So anyway, yun lang. So binili ko siya. Kaya kinabugamba nga. So you don't need to buy 5,000. Wala naman tayo pang 5,000. You don't need, Hermes. Diyos ko po, yung Hermes, pang ano lang yun. Pag yung mga artistang sobrang sikat na talagang pinaghirapan. At ang Hermes, yung nakakabili niyan, yung mga magnanakaw sa kaba ng bayan. Alright? At yung mga super rich talaga. Hindi mo kailangan i-push to yung sarili mo na gusto mo maki-level sa kanila. It's not about the brand. It's about how you carry yourself, darling. Dadan! Letanu! Nakakahaba ng liig ang pronunciation. Sa oo nga palang nakakatawa. Sabi ko, Letanu. Whatever, nakakaloka. Wow. Tapos, yeah, ang dami mga eksena, mga behind the scene, di ba? Behind the scene, Eklabush. Ayan. Meron kaagad si Little Tambaluslos. Ang ganda naman. Oo, palangga. You Google it if you want to buy something from Paris na masasabi mo na may binili ka. Google kayo ako ginugol ko, underrated brands. But they've been here and it's so soft. Soft talaga. Hinawakan ko yung mga Prada. Pumunta kami sa Monaco. Hinawakan ko yung mga ano nila. Kinapapaka ko ng konti. Wala naman pinagkakaiba. It's not about the brand. It's about your alindog and how you carry yourself na ika nga. Diba? O, diba? Oy, thank you doon ha. Thank you doon sa pag-like sa picture ko ha. Doon sa naka-red ako, diba? Red na red, diba? Mga nabudol ni Kuting. Anyway, alright. Maayo nga adlaw, Romeo Tupas, you carry it like a great brand, Miss Maharlika, sabi ni Mulan. Ay, salamat kaayo palangga. Yeah, so 540, so it's like what? 540, 65, okay, 35, 40. So like 470 lang. Ang sosyal, di ba? Meron kasi, ito ha, my advice, I think I was born fashionista. I have to claim that. I was born fashion. Hindi ako petite, hindi rin ako payat, okay? But hindi ako majoba, okay? Pero hindi ako petite. You have to carry yourself. Angle-angle lang yan palangga. Anggo-anggulo lang. Meron kasi na nagsusuot ng branded, pero hindi talaga bagay sa kanila. Tapos, ibabalandra lang yung tatak. It's not, hindi ganun ang fashion palangga. Na magsuot ka lang, I'm wearing Chanel, Hiller. Ang mukha mo naman si Bukangkang na parang naiwanan sa kusina. O si Taning na naiwan. Yun, para sa akin, no, hindi La Taner, La Tono. Ilang beses ko binigkas. La Tono. Whatever. Anyway,
Hi, Elric, how are you? Advance Merry Christmas. Sabi ni, oy, pagbalik ko yung anong raffle natin gagawin ko ha. I will give you my promise, mga palangga. Yeah, so anyway, ano ba yung nag-usapan natin? Si Lisa, galit na naman siya sa atin. Kasi nga, dahil effective tayo. And I'm so happy. Sabi ko nga sa puting ahas ko, swerte pa sila, hindi ko sila minamayat-maya at nagta-travel ang alindog ko ngayon. Kahapon, dapat mag-vlog tayo. Kaya lang hindi na kanaya ng alindog ko at ang dahil mga information sinisend sa akin. Ay, saka na lang yan, pagbalik ng LA, saka na natin basahin yung mga hitad na. But one thing for sure, we are very effective, mga palangga. Latuli, sabi ni Sean 19. Si Butod, hindi kaya mag-social. Yes, dugyot talaga. Sabi ni Zagi, dugyot talaga si Lisa Smugs. Mas gaga daw ang nagpupulburon ng smugglers. Oo naman, palangga. Little tambatot si Charis. Para may drama si Charis. Ano yung sinabi niya? Hindi ko pa napanood, nakita ko kay Kaloy. Ano man sinabi niya about sa akin? Si Sandro. Ready ka na ba, Sandro, sa akin? Yan yung nambobugbog manang-mana sa nanay niya. Buongiorno, sabi ni Neni Ayag. Love the color of your bag. Yeah. Ito kasi marami akong kakilala. Mga nakita ko. Huwag niyong ipilit na mag-bag ng ganito, ng ganyan. Kasi yung artista ganito. Kasi yung kapitbahay ko ganito. Yung kasamaan ko sa opisina. No. Maghanap ka ng brand na akma sa personality mo. Kasi anyway, nasa alindog lang yun eh. Hindi naman importante yung yung sobrang mahal na brand. Ang importante, bagay sa'yo. At kapag nag-picture ka, kakabog na mga likers. Di ba? Ganun lang yon. O mga haters, it's either likers or haters. So what the heck? Mas masawal pa si Puso kay Chris Aquino at Negastar, sabi ni Jeffrey Julan. Ay, may mga saltik kasi yan. Actually, yung tatlong binanggit mo, parang may mga saltik sa Jutak. Yeah, may konting sipon-sipon ang beauty ko, pero sabi ko nga, limang inubos ko ng bonggang-bongga. Malat ang boses ko, yes. So what else? Anong pag-uusapan natin? Ayun. Ito pala dapat. Naalala niyo sabi ni Kuting? Okay? Sabi ni Kuting, alright? Ito dahil nga ginasusan nila yung fight against disinformation. Right? Sabi ni Kuting, in this day and age, the world is grown very much smaller because of technological advancement that hasten our integration into a single, cohesive, and digital society. The digital world is both borderless and also limitless, and everyone can now claim to be a netizen. All right? With just a few clicks of mouse or a few touches of mobile device, and we have joined the rest of the world when it comes to cyberspace. Okay? Sinasabi niya dito, nasan yung sabi niya, and this is why, sabi niya, they say the internet is a great equalizer because the traditional media, for example, if you read an article that you're interested in or that you would like to comment on, that you would like to respond. So you write a letter and you say, dear editor, okay? Sabi niya, okay, ito. Sabi niya, and there was very little that you could do to find out kung ano daw yung right news o fake news. Sabi niya, except to find out that these people were, o kung saan daw itong mga taong nagko-comment, Sabi niya, medyo may pagka-outrageous yung, sabi niya, kaya pag binasa mo, okay, pag binasa daw, ay hindi mo alam kung, just go ahead, baka makita ka ang alindog mo. Alright? Hindi mo, nawala na. Hindi, okay. So anyway, they spend money for that, fighting against misinformation. Pero ngayon, sila talaga ang nagpapakalat ng misinformation. And now, sabi ko nga kanina, ipagpatuloy niyo po palang, huwag niyong puntahan ang presidential communications, huwag niyo munang puntahan si Kuting, baka para lalong magkasaltik itong si Lisa Smugs
at saka si Bukangkang at ang kanyang mga tao dahil effective nga kayo. Ngayon, nag-aaway-away sila sa loob dahil sa pera ng bayan. Dahil gusto nila tumaas ng engagement, pero talagang wala. Walang pumupunta doon sa mga page ng mga binabayaran nilang ensimada na trying hard na parang mga galing ng pusali. You know? Galing sa pusali. Kasi kayo, alam mo kasi Lisa Smugs, napakaswerte nyo na sana sa alindog ko. Ni piso, wala kayong ginagastos. Di ba? Imagine, I spent million nung umuwi ako 2 beses. More than 1 million. Dahil sa pamasahe at lahat-lahat nung umuwi ako, ang kapalit lang naman ng hinihiling ko, gawin nyo ang para sa bayan. Huwag kayong magnakaw. Ang gawin nyo, palaryabungin, di ba? Progresibong bukas. Pagtulungan ng mga farmers, ay mga jutang genemes, kayo pala ang magninegosyo bilang smuggler at hoarder. Yun lang ang kapalit ko. Then, magtatanong kayo dyan, yung mga jutang genemes na Bukangkang nakarating sa akin, na sinasabi niyo, ako'y bayaran, may nagpupondo sa travel ko, magpakita kayo. Nagpupondo sa travel ko. Baka doon nag-travel ako, may higit 1 milyon ang ginastos ko. Lisa, ni piso may binigay ka? Ikaw, Bukangkang, ikaw, Honey Rose, lahat kayo mga ginayupakis kayo. May higit 1 milyon, inutang ko yun Kaya nyo nga ako tinitira doon sa sinasabi nyo may utang ako. Imagine nyo, ginamit ko sa inyo tapos gagamitin nyo against sa akin? Hindi ba naman kayo mga 10 ginayupakis? Yes, mga palangga, saan? Pinondohan nyo ba ako nung umuwi ako ng Pilipinas? Then, ngayon, nag-enjoy ako sa Monaco and Paris. Sasabihin nyo, may nagpopondo sa akin. Na nga yung credit card statement ko, pakibayaran nyo. Mga giatay. Ay, nako. Anyway, so yon. Kasi, hindi nyo kaya ang isang maharlika. Kasi hindi bayad ang pagkatao. Alam mo yan, Lisa Smugs. Okay? Tingnan mo, yung mga dugyot, iiwanan kayo niyan. Kasi hindi bukal sa loob ang pakikipaglaban nila. Nung ako ay sumuporta sa inyo, mga syonget bells kayo, na mga butod, mga pulboronic, nung sinuportahan ko kayo, all I thought, iisa ang alignment natin. Si Bagong Lipunan na nagbingo yan, kaya nag-travel. Nagbingo ako sa ating mga expose. Tama ka dyan. Anyway, alam mo, Lisa, okay, na wala kayong ginastos na kahit piso sa akin ever since the world began. Ako meron ginastos sa inyo. Sabi ko ng kaibigan ko, bayaran mo yung M&M, singilin kita. I spent more than $1,000. Nagpagawa pa ako ng jutang genemis na M&M, almost 1,000 I think. 'Di ba yung customized, may mukha ni Kuting doon, tapos may kamukha ni Inday Sara, pero si Inday Sara hindi ko nabigyan kasi hindi kami nagkita. Okay? Hindi ako nagkaroon ng time na nakita ko siya. But anyway, binigay ko sa iyo, Lisa Smugs, tuwang-tuwa. Thank you, Maharlika. I spend money for you. Hindi niyo ako inutusan, pero bukal sa loob yon. Tapos ngayon, gagamitin niyo sa akin yung mga kabuakan ng genemes niyo na ako ay nagka-travel, baka may nagbabayad sa akin. Kaya nga sabi ko, tangin, buwisit to mga to. Ay, naku, dali lang. Buwisit. Kaloka to mga loser. Samantalang gumastos ako sa kanila ng milyones, wala lang. Refund nyo kaya lahat ng ginastos ko. Lisa, binisinan ko sa iyo yung ticket ko, di ba? Refund mo sa akin yon. Imagine mo, kumuha akong ticket from Vancouver ako noon. Dahil umattend ako doon sa celebration ng, partido at kasama na rin yung pagkapanalo ni Kuting. Lisa, di ba? In-inform mo ako na I can get my ticket, my airfare ticket. Like 5 days before, I think, kumuha ako ng ticket. At alam niyo naman siguro na kapag kumuha ka ng airfare ticket 5 days before your flight, it's so freaking expensive. So, pikit mata, okay, actually, kinuwento ko din sa inyo, sabi ko sa sista ko at sa boylet ko, sabi ko, uwi pa ba ako? Okay na yun, nanalo na siya. Sabi ko, kasi sayang yung pera. Sabi ko gano'n, huwag tayo umuwi. I swear to God, hindi dapat ako pupunta doon. Itong dalawang anghel ko, hindi na, umuwi ka na kasi historical yung pagkapanalo ni Kuting, sabi niya ni BBM.
Kasi sabi nila, minsan lang naman magkaroon ng inauguration, so at least maging part ka ng history. Ay, buha ka ng ina, isinusuka ko yung history na yon. Gumastos ako ng bonggang-bongga. Mas ngayon, yung mga syongit bills na to, Marlica, bayad lang yan. Sino nagbayad sa akin? Baka sampalin ko kayo ng euro. Diba? Baka sampalin ko kayo ng euro. Nasa Europa ako ngayon. Mapahingang bariyang euro dyan. Anyway. Alright. So, yeah, mahal. Mga palangga. I'll tell you something, ha? Alam nyo, swerte namin sa Monaco. Very lucky girl. Nakita nyo yung ano namin, yung accommodation namin. Actually, upgraded kami. Hindi dapat ganun kaganda yung accommodation namin sa Monaco, ganun yung view. Kaya lang nung nakita yung alindog ko, sabi niya, ikaw ba yung maharlikang maingay? Upgrade na kita. Hindi, joke lang. No, chika lang, baka maniwala mga hitad. Well, I was so nice at nakuha ko sa chika-chika boom-boom yung ano, yung, what do you call it, yung sa front desk. Chika ko ang hitad. So, kaya, ayun. Kaya, na-upgrade kami ng bonggang-bongga. Hindi ako umiiyak, Marites. May sip-on ako. Umiyak ba ako? Mami, kawawa naman si Lola. Kawawa naman si Lola. Uy, tika, wag ka dyan. Bakit nakahubad ka pa naman? Masyado kang epal sa buhay ko, Okay, part ka pa ng budol-budol history, sabi ni Selma. Exactly. Kung babalikan ko lang, kung pwede nga lang alam mo, kung pwede mo lang balikan yung mga bagay at pwede mong babawiin ko. Una, yung ginastos ko. Natin, kayo na mga gumastos. Then yung time na in-spend ko, na sana in-spend ko na lang sa iba. Diba? Ana Salayla, you look expensive, madam. Thank you, palangga. Actually, hindi itong outfit. Nasuot ko na to kasi. So, hindi itong outfit ko ngayon. Mamaya, surprise. Abangan yung rampa-rampa ko. Sabi ni Uni Wise, mag-senator ka, madam. Wag ngayon, palangga. Baka dumating tayo dyan. Hindi lang natin alam. Hindi natin alam ang kapalaran ni palangga. Move mo konti yung cam. Oo nga, no, palangga. Yeah. Anyway, I think yun lang muna kasi 30 minutes na tayo at nagyayaya ng mga hitan. Tsaka, yeah. By the way, baka ma-cardiac arrest sila, sabi ni Uniwise. Lahat naman may karma. Alright? Pag lalo yung ginagawa nila sa taong bayan. Ang karma kasi, may bad and good. Like tayo, ginugood karma tayo, di ba? Naniniwala ako na kapag tinarantado mo ang isang tao, ang mga, lalo ng Pilipino, 100-something million na Pilipino ang kanilang tinarantado. Di ba mga palangga? May karma yan. Yung mga perang ninanakaw nila, believe me, Lisa, tandaan mo to. Itong mukhang to, Lisa, na sumuporta sa inyo. Babalik at ka ng karma. Malapit na. Yan ang katotohanan. Your greatest weapon is truth. Exactly. Uniwise. Yeah. So anyway, yun na lang muna palangga. This is your fair lady, Maharlika. Greetings from Paris, France. Mag-i-emote muna ako. Bye. Love ya. Right. Sa napanood yung video, mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinion matters. Huwag pong mahihiyang magbigay ng iyong saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang ang inyong mga kasama ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutan mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!